Makinig ka ng mabuti dahil ang kwentong ito ay hindi basta-basta. Ito ay kwento ng isang babaeng akala mo ay mailahat na sa mundo, pera, kapangyarihan, pangalan. Pero wala siyang hawak na pinakamahalagang bagay. At ang mekanikong walang ibang kayamanan, kundi ang kanyang mga kamay at puso, siya ang magbibigay nito sa kanya sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Ang kwentong ito ay nagsisimula sa isang mainit na hapon sa gitna ng EDSA. Ang pangalan ng babae ay Vivian Alcantara Santos. 38 taong gulang. Biyuda. Presidente at CEO ng Santos Holdings Corporation, isa sa pinakamalaking real estate at infrastructure conglomerate sa buong Pilipinas. Kung may listahan ng mga pinakamakapangyarihang babae sa bansa, ang pangalan ni Vivian ay laging nasa itaas. Maamo kung titingnan, matalim kung makausap. Ang kanyang buhok ay laging ayos, ang kanyang damit ay laging mahal, ang kanyang tingin ay laging may sinasabi na hindi mo maaring pigilan. Pero sa likod ng lahat ng iyon, sa likod ng mga designer na sapatos, ng mga boardroom na pinamamahalaan niya ng may kamay na bakal, may isang bagay siyang tinatago. Isang kalungkutan na pinipigilan niyang lumabas sa kanyang mga mata tuwing nagtatayo siya sa harap ng salamin bago pumunta sa trabaho. At ang pangalan ng lalaki ay Dominic Reyes. 33 taong gulang. Mekaniko. May-ari ng isang maliit na tindahan ng sasakyan na ang pangalan ay Reyes Auto Shop na nakatayo sa likod ng isang makipot na eskinita sa Caloocan. Ang kanyang mga kamay ay laging may mansa ng langis ng makina. Ang kanyang damit ay laging simple, puting t-shirt, maong na pantalon, at rubber shoes na hindi na maliwanag ang kulay. Pero ang kanyang ngiti ay isa sa mga bagay na kapag nakita mo, hindi mo basta-basta malilimutan. Kasi totoong-totoo ito. Walang halong pakitang tao. Walang layunin kundi ang magpakita ng kagalakan. Si Dominic ay lumaki ng mahirap, nag-aral ng mahirap, at nagtatrabaho ng mahirap, pero hindi mo makikita sa kanya ang anumang paghihirap. Dahil para sa kanya, ang buhay ay hindi isang parusa. Ito ay isang regalo na kailangang alagaan. Dalawang taong ito, dalawang mundo na tila hindi dapat magtagpo, ang magtatagpo sa isang mainit na hapon sa gitna ng EDSA. At ang tagpong iyon ay magbabago ng lahat. At bago ko ituloy ang kwentong ito, nais kong huminto saglit. Kung ikaw ay kasalukuyang nakikinig o nagbabasa nito, at nararamdaman mo na ang bigat ng kwentong ito sa iyong dibdib, ibig sabihin, tama ang aking ginagawa. Ang kwentong ito ay para sa inyo, sa lahat ng naniniwala pa rin sa tunay na pagmamahal, sa mga taong nagdusa na dahil sa pagmamahal, at sa mga taong naghahanap pa rin ng dahilan para magtiwala muli. I like ang video na ito, I share sa inyong mga mahal sa buhay, at mag-subscribe na sa aming channel para hindi kayo makaligtaan ng kahit isang kwento. Pindutin din ang notification bell para lagi kayong mauna sa lahat ng bagong kwento. At isa pa, sa mga nagbabasa o nakikinig ngayon, saan kayo nanggagaling? Ilagay sa komento ang inyong lugar, bayan, lungsod, o bansa man iyan. Gusto naming malaman kung gaano kalayo ang aming mga kwento ang nakakarating. Komento na kayo sa ibaba. Ngayon, bumalik tayo sa ating kwento. Ikadalawa ng hapon. Agosto. Ang init ng panahon ay tila walang awa, ang aspalto ng EDSA ay halos kumukulo, at ang hangin na pumapasok sa mga bintana ng mga sasakyan ay mainit pa kaysa malamig. Si Viviane ay nasa loob ng kanyang puting Mercedes-Benz S-Class. Ang sasakyang ito ay nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso, na may tinted na bintana, malamig na aircon, at leather na upuan na parang nakalulan ka sa ulap. Kasama niya ang kanyang personal driver na si Mang Cardo, isang matandang lalaki na nagtatrabaho para sa pamilya niya ng mahigit 20 taon. Sila ay papunta sa isang mahalagang pulong. Ang Santos Holdings ay nasa proseso ng isang malaking deal, isang partnership sa isang foreign investment group mula sa Singapore, at kung matutupad ito, ito ang magiging pinakamataas na transaksyon sa kasaysayan ng kumpanya. 3 bilyong piso. At si Vivian mismo ang dumating para personal na isil ang deal. Mang Cardo, anong oras ba tayo makakarating? Tanong ni Vivian nang hindi itinaas ang kanyang tingin mula sa mga dokumentong hawak niya. Ma'am Vivian, mukhang matagal pa po. Grabe ang traffic ngayon ah. Accident daw po sa bandang Ortigas Interchange. Huminga ng malalim si Vivian. Hindi siya nagalit, sanay na siya sa ganitong sitwasyon.
Sa loob ng halos 10 taon na pamamahala niya sa kumpanya, natututo na siyang kontrolin ang kanyang mga emosyon. Kahit gaano kabigat ang pressure, kahit gaano kaikli ang pasensya ng mga tao sa paligid niya, palagi siyang kalmado sa labas. Ito ang natutunan niya mula sa kanyang yumaong asawang si Gerald Santos, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa boses, kundi sa katahimikan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang assistant. Andrea, ituloy mo ang pre-meeting brief sa mga Singaporeans. Sabihin mo na ako ay papunta na, baka maantala ng konti. Siguraduhin mong nasa talahanayan na ang lahat ng dokumento bago ako dumating. Yes po, ma'am. Sige po. Ibinaba niya ang telepono at muling bumalik sa kanyang mga dokumento. Pero hindi pa nakakalipas ang 10 minuto, biglang naramdaman niya ang pagyanig ng sasakyan. Isang malakas na tunog. At pagkatapos ang sasakyan ay huminto. Mang Cardo. Ma'am, patay po yata ang makina. Tumingin si Vivian mula sa kanyang mga dokumento. Ano? Namatay po yata ang kotse, ma'am. Sa loob ng ilang segundo, tahimik si Vivian. Pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba niya ang kanyang mga papel sa upuan sa tabi niya. Lumabas siya ng sasakyan, at agad na sumalubong sa kanya ang init ng Agosto na parang naghihintay lang ito sa kanya. Napaligid siya ng mga sasakyan. Mga jeep, mga bus, mga taxi at siya. Nakatayo sa tabi ng kanyang milyon-milyong piso na Mercedes na pinalitan ng ilaw ng namatay na makina. Nakasuot siya ng cream-colored blazer, ng beige slacks, ng nude-colored stiletto heels na pumapaitaas sa kanya ng 3 pulgada. Sa gitna ng mainit, maingay at maalikabok na EDSA, si Vivian Alcantara Santos ay nag-iisa. Tinawagan niya ang kanilang company mechanic. Hindi sumasagot. Tinawagan niya ang kanilang emergency roadside service. Ma'am, mga 1 oras pa po bago kami makarating sa inyong lokasyon. 1 oras. Hindi siya makakahinay ng 1 oras dito sa gitna ng EDSA. Ang pulong ay nagsisimula sa 3:00. At ngayon ay 2:30 na. Mang Cardo ay nag-aalala na. Ma'am, baka po kumuha na tayo ng ibang sasakyan para sa inyo. Wala nang sasaktay na taxi dito sa gitna ng traffic, Mang Cardo. At ang Grab ay, tiningnan niya ang kanyang phone. Walang available. Habang nakatayo siya roon, halos mawalan ng ideya, narinig niya ang isang boses mula sa kanyang likod. Hoy, ma'am, kailangan ba ng tulong? Lumingon si Vivian. At doon siya, nakatayo sa harapan niya ang isang lalaking maisuot na puting t-shirt, halos puti na lang ang disenyo dahil sa tuldok-tuldok ng langis ng makina. Ang kanyang buhok ay bahagyang basa sa pawis. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang maliit na tool bag. At sa kanyang mukha, ang ngiting iyon. Ang ngiting iyon na hindi mapeke. Ako si Dominic po. Mekaniko. Nakaparada ako sa likod ng sasakyan niyo sandali at nakita ko ang ilaw ng makina na patay. Maaari ko bang tingnan? Tumingin si Vivian sa lalaki ng may kaunting pag-aalangan. Sa kanyang mundo, hindi basta-basta nagbubukas ng pinto ang mga tao nang walang kapalit. Lahat ay may motibo. Lahat ay may gusto. Ikaw ay mekaniko, tanong niya. Opo, ma'am. Anong ginagawa mo dito sa EDSA? Katatapos ko lang ng isang trabaho sa malapit dito, customer ko po na nasa Guadalupe. Papunta na sana ako pabalik ng shop ko nang makita ko kayo. Ngumiti ulit siya. Hindi ko po kaya ang lumakad ng walang tingnang muna. May isang sandali na pinag-aralan ni Vivian ang lalaki. Ang kanyang mga mata, mapanuri. Ang kanyang isip, laging nagtatanong. Ito ang ugali ng isang babaeng lumaki sa mundo kung saan ang tiwala ay binibili, hindi basta-basta ibinibigay. Pero may isang bagay sa mga mata ng lalaki na naiiba. Walang ambisyon. Walang pagkukunwari. Puro lang katapatan. Sige, sabi niya sa wakas. Tingnan mo. Lumuhod si Dominic sa tabi ng sasakyan nang walang pag-aalangan, hindi nag-isip ng kanyang damit, hindi nag-isip ng aspalto na mainit. Binuksan niya ang hood ng Mercedes at agad na sinimulang suriin ang makina. Nakatayo si Vivian sa tabi niya, hawak pa rin ang kanyang mga dokumento, paminsan-minsan ay tinitingnan ang kanyang relo. Mang Cardo naman ay nakatayo sa likod, nagbabantay sa traffic. Pagkatapos ng halos 5 minuto, tumingin si Dominic sa kanya. Ma'am, ang cooling system po ng kotse niyo ay nag-overheat.
Baka po kailangan ng tubig sa radiator, at mukhang may maliit na leak din, hindi naman ito emergency, pero hindi na rin po ito dapat pilitin. Mayroon po ba kayong tubig sa loob ng kotse? Mang Cardo, mayroon ba tayong tubig? Meron po, ma'am. Mga 2 bote. Sige po, dalhin niyo sa akin, sabi ni Dominic kay Mang Cardo nang may natural na respeto, hindi utos, hindi pakiusap. Talagang natural na paraan ng pakikipag-usap. Habang inaayos ni Dominic ang cooling system, nanatili si Vivienne sa tabi niya. Hindi siya umupo sa loob ng sasakyan at hindi niya alam kung bakit. Pinili niyang manatili roon sa init, nakatayo sa may 2 metro ang layo mula sa lalaki, nagmamasid sa kanyang mga kamay habang gumagalaw ito ng may kasiguraduhan at katahimikan. Matagal ka ng mekaniko, tanong niya, at siya mismo ay nagulat sa kanyang sarili. Hindi siya ang uri ng taong nagtatanong ng walang layunin. Pero naitanong na niya ito bago niya mapigilan ang sarili. Tumingin si Dominic sa kanya mula sa ilalim ng hood, ngumiti. Halos 15 taon na po, ma'am. Simula pa po noong high school, tumutulong na ako sa tatay ko sa garahe namin sa probinsya. Taga saan ka? Iloilo po, ma'am. Pero dito na po ako naninirahan ng halos 10 taon na. At gusto mo ang trabahong ito? Pagiging mekaniko. Huminto si Dominic sandali. Tumingin siya sa makina, pagkatapos ay muling tumingin kay Vivienne. Opo, ma'am. Gusto ko. Kasi kapag may sirang sasakyan, may problema na tila walang solusyon, tapos pagkatapos ng ilang oras, umaandar na ulit, may kasiyahang ibinibigay iyon na hindi mo mahahanap sa ibang trabaho. Nanatiling tahimik si Vivienne. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na kumilos. Isang bagay na maliit, tila sinulsulan ng mga simpleng salitang iyon ng isang lalaking hindi niya kilala. Ang kasiyahang makita ang mga sirang bagay na mabagong muli. Kailan huling naramdaman ni Vivienne ang ganong kasiyahan? Hindi na niya matandaan. Pagkatapos ng halos 20 minuto, nang hindi man lamang bumaba ang pasensya ni Dominic, nang hindi man lamang kumupas ang kanyang konsentrasyon, narinig ni Vivienne ang sasakyan na muling sumabog na may buhay. Ang makina ay nag-angat muli. Si Mang Cardo, na nasa driver's seat na, ay nagpakita ng halos mapagmahal na ekspresyon sa kanyang mukha. Ayos na po, ma'am, sabi ni Dominic habang binibigyang sapat ang hood. Kinuha niya ang isang basahan mula sa kanyang tool bag at pinunasan ang kanyang mga kamay, kahit na alam naming hindi na ito magiging malinis sa isang simpleng pagpupunas. Lumayo si Vivienne at kinuha ang kanyang wallet. Magkano? Yumiling si Dominic. Wala na pong bayad, ma'am. Tumingin si Vivienne sa kanya nang may pagtataka. Kung wala kang bayad, hindi kita papayagan lumakad. Ngumiti ulit si Dominic. At sa oras na iyon, sa init ng hapon, sa gitna ng ingay ng EDSA, napansin ni Vivienne na ang ngiti ng lalaking ito ay may kakayahang pansamantalang patahanin ang lahat ng ingay sa paligid niya. Ma'am, hindi ko naman po kayo pinigilan para kumita. Nakita ko lang po kayo na nangangailangan ng tulong. Ganoon lang po kadali. Ganoon lang kadali. Kailan huli na narinig ni Vivienne ang mga salitang iyon? Kailan huli na may tumulong sa kanya ng walang kapalit, ng walang agenda, ng walang layunin kundi ang makatulong? Muling iniabot niya ang kanyang wallet. Kunin mo ito. Hindi ito para sa trabaho. Para sa iyong panahon. Ma'am. Dominic. Sinabi niya ang pangalan nito ng una, at may isang bagay na kakaiba sa pakiramdam niya habang sinasabi ito. Kunin mo na. Hindi kita tatanggihan ng ganito. Nag-alinlangan sandali si Dominic. Pagkatapos ay tumanggap siya ng isang bahagi ng iniabot ni Vivienne, hindi lahat, isang bahagi lang, at inilapat niya ito sa kanyang bulsa. Salamat po, ma'am. Salamat sa iyo, sabi ni Vivienne. At pagkatapos, bago pa man siya makasakay sa kanyang sasakyan, nag-isip siya ng 1 segundo. 1 segundo lamang. Pagkatapos ay kumuha siya ng kanyang business card mula sa kanyang wallet at iniabot ito kay Dominic. Kung may mayroon kang kailangan o kung sakaling may makita ka pang sirang Mercedes sa EDSA, sandaling napangiti siya at ang ngiting iyon ay totoong raro dahil si Vivienne ay hindi madaling ngumiti. Huwag kang mahiyang tumawag. Tinanggap ni Dominic ang business card. Tumingin sa ito. Pagkatapos ay tumingin kay Vivienne. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na mukha ng babaeng ito.
Hindi ang sisi. Hindi ang presidente. Isang babae lang na, sa loob ng ilang sandali, ay naging totoong tao sa gitna ng mainit na hapon sa EDSA. Salamat po, Ma'am Vivian. Pumasok si Vivian sa sasakyan. Umalis sila. At habang tinitingnan ni Dominic ang puting Mercedes na unti-unting naglalaho sa traffic ng EDSA, tiningnan niya ang business card sa kanyang kamay. Vivian Alcantara Santos, President and CEO, Santos Holdings Corporation. Dahan-dahang nilapag niya ito sa kanyang tuulbag. At nag-isip siya na hindi na niya muli itong makikita ang babaeng iyon. Nagkamali siya. 2 linggo ang lumipas. Sa loob ng 2 linggong iyon, si Vivienne ay nag-aral ng kung ano ang nangyari sa kanya sa EDSA. Hindi ang aksidente ng sasakyan. Ang isa pang bagay. Ang bagay na, sa gitna ng lahat ng kanyang mga pulong at mga presentasyon at mga negosasyon, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan nang hindi niya inaasahan. Ang ngiti ng isang mekanikong walang inaasahang kapalit sa kanyang tulong. Sinabi niya sa sarili na ito ay wala lamang kahulugan. Na siya ay napagod. Na siya ay nanloloko sa kanyang sarili. Na ang isang babaeng tulad niya, na may posisyon, may responsibilidad, may pangalan na dapat pangalagaan, ay walang karapatan na mag-isip ng ganito. Pero ang isip ay matigas ang ulo. Sa isang gabi, nang siya ay nasa kanyang opisina sa ika-12 palapag ng Santos Tower, nakaupo siya sa kanyang malaking mesa, napapaligid ng mga dokumento, ng mga ulat, ng mga numero, at sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya mapigilan ang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan ang kanyang contacts. At doon ay ang numero na nilagay niya, sa isang sandal ng kapusyalan, siguro, o ng katapangan, mula sa business card ni Dominic na ibinigay sa kanya ng kanyang sekretary, matapos niyang ibigay ang card nito ng araw ng EDSA. Nanatiling tumingin sa numero si Vivienne. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Kumuha ng ibang papel. Nagsimulang magbasa. Pagkatapos ng 10 minuto, kinuha niya ulit ang telepono. At nag-type siya ng mensahe. Dominic, ito si Vivian Santos. Ang babae sa EDSA. Nais ko lang malaman kung ikaw ay maayos. Nagtingin siya sa mensahe. Binasa niya ito ng 3 beses. Pagkatapos ay pinindot niya ang send bago niya mapigilan ang sarili. At naghintay siya. 5 minuto. 10 minuto. 15 minuto. Halos nag-isip na siyang ito ay isang pagkakamali nang biglang kumukurap ang kanyang screen. Ma'am Vivienne. Po, maayos naman po. Ikaw po ba? Ayos na po ba ang kotse? Napabuntong hininga si Vivienne. Ngumiti siya ng walang malay, at nang mapansin niya ang kanyang sariling ngiti sa salamin ng kanyang bintana, nagulat siya. Kailan huling ngumiti siya ng ganito? Nang ganito ka natural, nang ganito ka bababa ang dahilan? Ayos na. Salamat pa rin sa tulong mo. Walang anuman po, ma'am. Isang sandali. Pagkatapos ay nag-type ulit si Vivienne. Paano ang tindahan mo? Maayos naman po. Maraming trabaho ngayon, salamat sa Diyos. At mula roon, nang hindi sinasadya ng dalawa, nagsimula ang isang bagay na hindi mo mabibigyan ng pangalan sa umpisa. Hindi ito pag-ibig. Masyadong maagang tawaging ganoon. Hindi rin ito simpleng pagkakakilala. Masyadong malalim na para doon. Ito ay 2 tao na nagsimulang mag-usap, gabi-gabi, sa maliliit na mensahe, tungkol sa mga bagay na malayo sa kanilang mga mundong nag-uumpisa sa sasakyan at sa negosyo. Nagtatanong si Vivienne tungkol sa kanyang trabaho, at nagsasalita si Dominic ng may pagmamahal tungkol sa bawat sasakyang dumadaan sa kanyang shop. Nagtatanong si Dominic tungkol sa kanyang araw, at sumasagot si Vivienne ng mas tapat kaysa sa anumang taong malapit sa kanya ang pinagkakatiwalaan niya. At sa bawat mensahe, sa bawat gabing nagsasalita sila, isang bagay ang naging malinaw kay Vivienne. Sa loob ng mahabang panahon, siya ay nag-iisa. Hindi niya ito nais aminin, hindi sa iba, lalo na sa kanyang sarili. Pero totoo ito. Sa kabila ng kanyang mga empleyado, ng kanyang mga board members, ng kanyang mga business associates at social connections, walang nakakausap sa kanya ng ganito. Walang nagtanong sa kanya kung paano siya, hindi bilang CEO, kundi bilang tao. Si Dominic lang. Isang mekanikong hindi niya kilala ng 3 linggo,
ang tanging taong tila nakikita siya ng totoong-totoo. Sa ika-4 na linggo, nagpadala si Vivian ng mensahe. Dominic, libre ka ba bukas ng hapon? Gusto kitang imbitahan sa tanghalian. Matagal bago sumagot si Dominic. Nang sumagot siya, ang mensahe ay maikli. Ma'am Vivian, hindi po ba magtataka ang mga tao? Tumingin si Vivian sa mensahe. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ang mundo nila ay magkalayo. Ang kanyang pangalan ay may bigat. Ang kanyang posisyon ay may inaasahan. At siya, ang isang mekanikong galing Caloocan, ay alam na alam ang mga hangganan na itinayo ng lipunan sa pagitan nila. Ngunit si Vivienne ay lumaki rin sa isang mundo ng mga hangganan. At sa buong buhay niya, natutunan niyang isang bagay ang katotohanan tungkol sa mga hangganan. Inilalagay lang ng mga tao ang mga ito sa mga lugar na ayaw nilang puntahan ng iba. Hayaan mo silang magtaka, sabi ni Vivienne. Sasagot ka ba sa aking imbitasyon? Matagal na katahimikan. Pagkatapos, po, ma'am. Nagkita sila sa isang simpleng restaurant sa Quezon City, hindi sa isa sa mga high-end na lugar na dati nilang pinupuntahan ni Vivienne sa kanyang mga business lunches. Pinili niya ang isang lugar na payak, maingay at puno ng ordinaryong tao. Isang lugar kung saan hindi siya kilala ng lahat. Isang lugar kung saan siya ay maaaring maging ordinaryo rin. Nang pumasok si Dominic sa restaurant, nakasuot ng simpleng polo shirt, bago ang itinahi ang kanyang buhok, at nakita niya si Vivienne na naghihintay sa isang sulok na mesa, may isang sandali na natigil siya sa pintuan. Dahil hindi niya ito inaasahan. Hindi niya inaasahan na ang babae, ang sihi, na may business card na kakaibang formal, ay maaari ring magsuot ng simpleng white blouse at maong, at nakaupo sa isang sulok na restaurant na kumakain ng malamig na tubig habang naghihintay, na parang totoong tao. Lumapit si Dominic. Ma'am Vivienne. Dominic. Ngumiti si Vivienne. Umupo ka. At huwag mo akong tawaging ma'am ngayon. Paano kita tatawaging? Vivienne lang. Ganoon lang. Nag-alinlangan si Dominic. Umupo. Vivienne. May isang bagay sa simpleng pagbigkas ng kanyang pangalan mula sa bibig ng lalaking ito na nagtaas ng tibok ng puso ni Vivienne. At napansin niya ito. At sinubukan niyang huwag itong pansinin. Kumain sila. Nagsalita sila. At sa loob ng 2 oras na iyon, 2 oras sa isang sulok ng isang payak na restaurant sa Quezon City, si Vivienne Alcantara Santos ay hindi presidente. Hindi chief. Hindi biyuda ng isang mayamang negosyante. Siya ay isang babae lang na kumakain kasama ang isang lalaki at nagtatawanan. Nagsasalita ng may katapatan. Nagkukwento tungkol sa kanyang ama na laging tinatawag siyang aking maliit na generala. Nagkukwento tungkol sa kanyang unang trabaho bago pa siya naging CEO, isang maliit na marketing position sa isang maliit na kumpanya kung saan siya ay tinawag ng kanyang boss na magaling pero masyadong seryoso. Masyadong seryoso, ulit ni Dominic na may ngiti. Ganoon daw. Sabi niya, Miss Santos, hindi ka makukuha ng puso ng mga kliyente kung lagi kang mukhang nag-iisip ng iyong susunod na power move. Tawa ni Vivienne, at ang tawang ito, ang malakas, tunay na tawang ito, ay isa sa mga bagay na hindi makita sa kanya ng kanyang mga empleyado kahit kailan. Tumingin si Dominic sa kanya ng may mainit na hitsura. Siya nga pala, naalala ko pa rin ang mukha mo noong nasa EDSA ka. Hindi ka mukhang sihi noon. Mukhang isang tao na hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Natahimik sandali si Vivienne. Tama ka. Madalas bang mangyari iyon sa iyo? Matagal siyang sumagot. Hindi. Bihira. Halos lahat ng bagay sa aking buhay ay may plano. May backup plan. May contingency. Pero noong araw na iyon, huminto siya. Natigil ako. At hindi ako sanay sa patigil. Baka kailangan mo paminsan-minsan, sabi ni Dominic ng may katahimikan. Na matigil. Para matandaan mo kung saan ka naman talaga nakatayo. Tumingin si Vivienne sa kanya. Sa mga salitang ito, simple, walang drama, walang layunin kundi ang katotohanan, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Naramdaman niyang may nakakaintindi sa kanya. Pagkatapos ng tanghalian, naglakad sila ng kaunti sa labas ng restaurant. Hindi ito planado, nangyari lang.
Gaya ng maraming bagay na nangyayari sa pagitan nila na hindi planado. Dominic, sabi ni Vivian habang naglalakad, bakit ka nagbukas ng garahe sa Caloocan? Bakit hindi ka lumipat sa mas malaking lugar? O sa mas maunlad na negosyo? Dahil doon po ang aking mga tao, sagot ni Dominic nang walang pag-aalangan. Ang aking mga customer, karamihan sa kanila ay hindi mayaman. Mga driver, mga manggagawa, mga pamilyang mailumang sasakyan na kailangan pa ring umabot sa trabaho. Kapag pumunta sila sa ibang mekaniko sa mas malaking lugar, minsan ay sinasamantala sila. Ibinibigay ko sa kanila ang presyo na makatarungan at ang trabahong tapat. Hindi ko ito mababago dahil lumipat lang ako sa mas magandang lugar. Nanahimik si Vivian. Nagpatuloy silang lumakad. Ikaw ay isang mabuting tao, Dominic. Sinisikap ko lang po. Hindi. Hindi lang sinisikap. Mabuti ka talaga. Tumingin siya sa kanya. At alam mo kung gaano kararo ang mabuting tao sa mundo ko. Tumingin si Dominic sa kanya. Sa kanyang mga mata ay walang hiya, walang pangamba, puro lang katapatan. Siguro kaya mo akong halimbawa, sabi niya ng may mababang boses. At sa sandaling iyon, sa isang simpleng kalye sa Quezon City, sa harap ng mga tao na walang pakialam sa kanila, naramdaman ni Vivian ang puso niya na humiling ng isang bagay na matagal na niyang tinanggihan sa sarili niya. Ang lumabas mula sa kanyang kalungkutan. Ngunit hindi siya handang aminin ito. Hindi pa. Bumalik siya sa kanyang opisina ng hapon. Bumalik sa kanyang mga dokumento, sa kanyang mga tawag, sa kanyang mga numero. Pero sa buong hapon, sa bawat pahina ng ulat na binabasa niya, sa bawat tawag na sinasagot niya, naroroon pa rin ang tinig ni Dominic sa kanyang isip. Siguro kaya mo akong halimbawa. At para sa isang babaeng laging naghahanap ng tamang sagot sa bawat tanong ng buhay, wala siyang masagot dito. Hindi pa. Hindi pa. Dumating ang ika-6 na linggo. Sa ika-6 na linggong iyon, nagbago ang mga bagay. Hindi bigla, dahan-dahan, parang ang pagbabago ng kulay ng langit sa paglubog ng araw. Hindi mo mapipigilan. Hindi mo mapapansin agad. Pero nangyayari. Nagpapadala si Vivian ng mga mensahe kay Dominic tuwing umaga, hindi mga mahahalagang mensahe, minsan ay tungkol lang sa kape, o sa isang bagay na nakita niya sa daan. At sumasagot si Dominic lagi, kahit basa ang kanyang mga kamay sa mansa ng langis ng makina, kahit abala siya sa isang sasakyan. Nagpunta siya sa shop ni Dominic isang hapon, hindi dahil may sira ang sasakyan niya. Dahil gusto niyang makita ang lugar. Ang mundo ni Dominic. Ang lugar kung saan nagiging totoong si Dominic. Ang Reyes Auto Shop ay maliit, isang maliit na espasyo na nakalulan sa pagitan ng dalawang mas malalaking gusali sa eskinita ng Caloocan. Ang bubong ay yero. Ang sahig ay semento na may mga tuldok ng langis. Sa loob ay 3 o 4 na sasakyan sa iba't ibang antas ng pagkukumpuni. At sa gitna ng lahat, si Dominic, na nakasuot ng kanyang paboritong puting t-shirt, na may mansa, na nakaatang sa ilalim ng isang lumang pickup truck, at kumakanta ng mababa para sa kanyang sarili. Nang marinig niya ang yabag ni Vivian, lumabas siya mula sa ilalim ng truck. Nakita niya si Vivian, nakasuot ng kanyang business attire, sapatos na mahal, ngunit mumingiti at natigil siya. Vivian! Nandito ka. Nandito ako, sabi ni Vivian. Tumingin siya sa paligid. Ito ang lugar mo. May kaunting pagmamalaki sa tinig ni Dominic, ngunit maingat na pinipigilan, parang hindi siya sanay na ipinagmamalaki ang sarili niya. Lumakad si Vivian sa loob ng shop, tumingin sa mga kasangkapan, sa mga sasakyan, sa mga larawan sa dingding. May ilang lumang larawan ng kanyang pamilya, siguro. Isang matandang lalaki at isang babae. At si Dominic, mas bata, ngunit ang ngiti, pareho pa rin. Ang iyong mga magulang. Opo. Ang tatay ko po ang nagturo sa akin. Namatay siya 5 taon na ang nakakaraan. Ang nanay ko ay nandoon pa rin sa Iloilo. Nalulungkot ka ba? Tanong ni Vivian. Sa kanila? Sa tatay ko. Minsan. Dahan-dahang naglakad si Dominic papalapit sa kanya, whipping his hands on a rug. Pero sinabi niya sa akin bago siya pumanaw, huwag akong magluksa ng matagal. Gusto niya akong magpatuloy. Kaya ginagawa ko iyon. Tumingin si Vivian sa larawan ng matandang lalaki.
Ang mukha, malusog, mabait, may mga mata na tila palabok ng kwento. Ang asawa ko ay namatay 3 taon na ang nakakaraan, sabi ni Vivian ng tahimik. Gerald. Nanahimik si Dominic. Hindi siya nagsalita, naghintay lang siya, alam niyang may susunod pang sasabihin si Vivian. Mahal ko siya. Minahal ko siya. Pero, matapos siyang mamatay, natuklasan ko na ang mahal ko sa kanya ay hindi naging maliwanag sa kanya noong nabubuhay pa siya. Palagi akong abala. Palagi akong may mas mahalagang bagay na dapat gawin. At nang wala na siya, nang wala na akong pagkakataon pang sabihin sa kanya. Huminto si Vivian. Mumunguya siya ng kanyang labi. At para sa isang sandali, ang presidente, ang makapangyarihang babae ay nawala, at nanatili lang ang isang babaeng nagdadala ng isang sakit na hindi niya maibabahagi sa iba. Nang wala na siya, patuloy niya, nag-isip ako, kung gaano karaming araw ang nasayang ko sa mga bagay na hindi mahalaga kumpara sa kanya. Nanahimik sila ng matagal sa loob ng maliliit na tindahan ng mekaniko, si Vivian na nakatanaw sa larawan sa dingding, si Dominic na nakatayo sa tabi niya, hindi masyadong malapit, ngunit malapit na para maramdaman ang kanyang presensya. Vivian, sabi ni Dominic sa wakas. Tumingin siya sa kanya. Hindi mo kasalanan na namatay siya. At hindi mo na kailangang dalhin iyan mag-isa. Simple. Walang drama. Walang malalim na pilosopiya. Pero sa mga salitang iyon, naramdaman ni Vivian ang isang bagay sa kanyang dibdib na bumagsak, at hindi niya alam kung ito ay isang pader o isang pasanin. Pero bumagsak ito. At sa pagbagsak nito, naramdaman niya ang bigat na matagal na niyang dinadala na, sa isang sandali, naging mas magaan. At doon sa loob ng Reyes Auto Shop sa Caloocan, sa gitna ng amoy ng langis ng makina at ng mainit na hangin ng Agosto, umiyak si Vivian Alcantara Santos. Hindi nang maingay. Hindi nang dramatiko. 2 luha lang, isa sa bawat pisngi na tahimik na bumagsak. At si Dominic, hindi siya nagulat, hindi siya naghanap ng tamang bagay na sasabihin. Dahan-dahan, nang walang pag-aalangan, iniabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Vivian. At hinawakan niya ito. Ganoon lang kadali. Ganoon lang katagal. Pero sa sandaling iyon, para kay Vivian, ito ang pinakakailangan niyang bagay sa napakatagal na panahon. Itutuloy namin ang kwentong ito sa susunod na bahagi, dahil ang pinakanakakagulat na bahagi ng kwentong ito ay hindi pa nagsisimula. Ang tunay na pagsubok sa pagitan ni Vivian at Dominic ay darating mula sa isang lugar na hindi nila inaasahan. Mula sa isang taong matagal nang nagmamasid sa kanila. At ang katotohanan na ilalabas nito ay magbabago ng lahat ng inakala nilang totoo. Makinig pa kayo. Huwag kayong umalis. 10 oras 50 minuto death. Ngunit bago ko tapusin ang kwentong ito, kailangan munang dumaan tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang katapusang nagbibigay ng kahulugan sa lahat ng nauna. Bumalik tayo. 7 linggo mula nang magkita sila sa EDSA. Ang balita ay kumalat ng hindi inaasahan. Sa mundo ni Vivian, walang lihim na nanatiling lihim ng matagal, at ang mga taong nakapalibot sa kanya ay maisariling mga mata at sariling mga interes. Isang photographer, isang paparazzo na laging naghihintay sa labas ng mga eksklusibong restaurant, ang nakakuha ng litrato ng dalawa ng isang hapon habang naglalakad sila sa labas ng restaurant sa Quezon City. Ang litrato ay hindi malinaw. Pero sapat na. Sa loob ng 2 araw, ang larawan ay nasa isang tabloid. At pagkatapos ng isa pang araw, nasa social media na. Na may caption na, Vivian Santos, CEO ng Santos Holdings, nakitang kasama ang isang lalaking hindi kilala. At sa loob ng isang araw pa, nakilala na ng mga netizens si Dominic. Ang Reyes Auto Shop. Ang mekaniko mula Caloocan. Ang internet ay sumabog. May mga nagtatanggol. May mga nang-uyam. May mga nagtatanong. Pero sa lahat ng ingay, ang pinakamaingay ay ang mga taong nagsabi, hindi bagay. Hindi pantay. Anong magagawa ng isang mekaniko para sa isang babaeng may lahat na? At sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, may isang taong tumawag kay Vivian. Ang kanyang biyenan. Ang ina ni Gerald Santos. Si Consuelo Santos. Si Consuelo ay isang matandang babae, 72 taong gulang, mabuting kalusugan, matalas na isip.
Siya ang matriarch ng pamilyang Santos. Ang babaeng nagtatayo ng kumpanya, kasama ang kanyang yumaong asawa bago ito ipinasa kay Gerald. At pagkatapos na mamatay si Gerald, si Consuelo ang nagpahintulot kay Vivienne na magpatuloy bilang dahil kinikilala niya ang kakayahan ng kanyang manugang. Ngunit ang pagkilalang iyon ay may limitasyon. At ngayon tawag ni Consuelo. Vivienne. Nakita ko ang mga larawan. Alam ko, na Consuelo. Sino ang lalaking iyon? Kaibigan ko. Kaibigan. Maikli ang tawa ni Consuelo, hindi nakakatawa, kundi puno ng ibang kahulugan. Vivienne, ikaw ay Santos. Ang pangalan ng aming pamilya ay nakadikit sa iyong pangalan mula nang pakasalan mo ang aking anak. Ang bawat galaw mo, ang bawat tao na iyong kinakasama, ay refleksyon ng pangalang iyon. Nay Consuelo. Hindi ako nagtatanong ng pahintulot, Vivienne. Nagsasabi ako ng katotohanan. Ang lalaking iyon, mekaniko man o ano paman, ay hindi angkop sa iyong posisyon. At kung patuloy mo itong hahayaan, may mga bagay na maaaring magbago sa kumpanya. Natahimik si Vivienne. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin na ang board ay may karapatang magtanong ng mga tanong tungkol sa pamamahala ng kumpanya kung ang CEO ay nagpapakita ng pag-ugaling maaaring makasama sa reputasyon ng Santos Holdings. Pagkatapos ng tawag, nanatiling hawak ni Vivienne ang kanyang telepono ng matagal. Alam niya ang ibig sabihin ng banta ni Consuelo. Hindi ito walang basehan. Ang kanyang posisyon bilang CEO ay nakasalalay sa tiwala ng board, at ang kalahati ng board ay mga taong tapat sa pamilyang Santos, hindi sa kanya bilang individual. Kung gusto ni Consuelo, maaari niyang guluhin ang lahat. Ngunit, kinuha ni Vivienne ang kanyang telepono at tinawagan si Dominic. Dominic, kailangan kitang makausap. Ngayon, nagkita sila sa isang lugar na walang kamera, sa loob ng sasakyan ni Vivienne, nakaparada sa isang malalim na parking lot. At sinabi ni Vivienne ang lahat, ang tawag ni Consuelo, ang banta, ang posibilidad na mawala ang kanyang posisyon. Nakinig si Dominic ng tahimik. Nang matapos si Vivienne, matagal siyang hindi nagsalita. Vivienne, sabi niya sa wakas. Kung dahil sa akin ay maaaring mawala ang lahat ng pinaghirapan mo, hindi ko iyon maaaring hayaan. Dominic. Hindi. Pakinggan mo ako. Tumingin siya sa kanya, at sa kanyang mga mata ay walang galit, walang sakit. Puro lang katapatan. Ikaw ay nagtatayo ng kumpanya na nagbibigay ng trabaho sa libo-libong tao. Iyon ay mas malaki kaysa sa akin. Mas malaki kaysa sa ating dalawa. At kung ang aking presensya sa iyong buhay ay magdadala ng panganib sa lahat ng iyon. Huwag mong tapusin ang sinasabi mo, sabi ni Vivienne nang may matigas na boses. Vivienne. Huwag mong tapusin iyon. Tumingin siya sa kanya. At sa kanyang mga mata, sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Gerald, may isang bagay na bukas. May isang bagay na hindi niya tinatago. Naiintindihan ko kung ano ang sinasabi mo. At naiintindihan ko rin ang iyong dahilan. Pero kung hayaan kong patalsikin kita ng mga taong hindi man lang kilala ka, kung hayaan ko ang mga taong iyon na muling salain ang aking mga desisyon sa buhay, hindi na ako ang taong akala mo akong kilala. Nanahimik si Dominic. Matagal ko nang pinayagan ang iba na sabihin sa akin kung ano ang angkop para sa akin, patuloy ni Vivienne. Ang tamang damit. Ang tamang ugali. Ang tamang tao. At sa lahat ng mga beses na pinayagan ko iyon, lagi akong natitira sa isang silid na maganda ang dekorasyon, ngunit walang hangin. Huminga siya ng malalim. Ikaw ang unang tao sa napakatagal na panahon na nagpanangid sa akin, at hindi mo ito ginawa dahil may gusto ka sa akin. Hindi mo ginawa iyon para sa anumang bagay kundi para sa akin. At hindi ko papayagan ang sinuman na kumuha nito sa akin. Nanahimik sila sa loob ng sasakyan. Sa labas, ang gabi ng Maynila ay nagpapatuloy, ang mga ilaw, ang ingay, ang walang humpay na buhay ng lungsod. Vivienne, sabi ni Dominic ng dahan-dahan. Kung pipiliin mo akong labanan ang mundo ng iyong biyenan, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin noon? Ang mga sasakyan ko, ang aking maliit na shop sa Caloocan, hindi iyon katapat ng Santos Holdings. Ang aking mundo ay iba sa iyong mundo. Sabi ni Vivienne. Pero ikaw ang pinakatunay na tao sa lahat ng aking mundo. At iyon ang hindi ko mahahanap sa ibang lugar.
Tumingin si Dominic sa kanya ng matagal. At pagkatapos, sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, iniabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahang pinagapang ang kanyang mga daliri sa pisngi ni Vivienne. Kung iyon ang iyong pinili, sabi niya ng mababang boses, hindi kita hahayaang labanan iyon ng mag-isa. At sa gabi ng Maynila, sa loob ng isang sasakyan na nakaparada sa katahimikan, dalawang tao mula sa magkaibang mundo ang gumawa ng isang desisyong walang garantiya. Walang kasiguraduhan. Walang backup plan. Puro lang tiwala. Sa isa't isa. Kinaumagahan, dumating si Vivienne sa Santos Holdings ng mas maaga kaysa karaniwan. Bago pa man magsimula ang opisyal na oras ng trabaho, nasa conference room na siya at naghihintay ang buong board of directors. Si Consuelo Santos ay naroroon. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang tingin ay maaayos, ang kanyang damit ay ganoon din isang matandang babae na may kapangyarihang hindi kailangang ipakita pa dahil nandoon na ito sa bawat kilos niya. Vivienne, bati niya. Nagpasya ka na. Nagpasya na ako, sagot ni Vivienne. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa at doon, harap-harapan sila. Dalawang babae. Dalawang uri ng lakas. Dalawang uri ng pag-ibig sa isang pangalan. Nay Consuelo, sabi ni Vivienne, mahal ko ang Santos Holdings. Mahal ko ang trabahong ito. At mahal ko ang alaala ni Gerald. Pero hindi ko maaaring patakbuhin ang aking buhay batay sa takot na mawala ang isang posisyon, kahit gaano kahalaga iyon sa akin. Vivienne, ikaw ay. Pakinggan mo ako, Nay. Mahinahon ang boses ni Vivienne, hindi puno ng galit, hindi puno ng emosyon. Puno lang ng katotohanan. 3 taon na akong nagtatayo ng kumpanyang ito para sa pangalan ng inyong pamilya. 3 taon na akong nagtatrabaho ng walang pahinga, naghahanap ng mga deal, pinoprotektahan ang legacy na iniwan ni Gerald. At sa lahat ng panahong iyon, wala akong hiniling na kapalit kundi ang tiwala at respeto. Hindi ko hihilingin pa iyon ngayon. Kundi ibibigay ko lang sa inyo ang aking desisyon. Huminahon si Vivienne. Tumingin siya sa buong board. Patuloy ko itong pamamahalaan. Patuloy ko itong pananatilihing lumalago. Ngunit ang aking buhay sa labas ng opisyang ito, ang mga taong pinipili ko, ang mga relasyong tinatanggap ko, iyon ay sa akin. Hindi sa kumpanya. Hindi sa pangalan. Sa akin. Katahimikan sa conference room. Tumingin si Consuelo sa kanya ng matagal. Sa matandang babae ay dumaan ang isang bagay sa mukha niya, isang bagay na mahirap basahin. Hindi galit. Hindi pagkatalo. Isang bagay na mas komplikado kaysa sa dalawa. At pagkatapos, dahan-dahang nagsalita si Consuelo. Vivienne. Ang boses niya ay mas mababa kaysa sa inaasahan. Alam mo ba kung bakit kita pinayagang panatilihin ang posisyong ito pagkatapos mamatay ni Gerald? Kahit na maraming miyembro ng pamilya ang nagnais ng ibang tao. Nanahimik si Vivienne. Dahil sa araw ng libing ni Gerald, habang nag-iiyakan ang lahat, ikaw lang ang nananatiling nakatayo ng tuwid. Hindi dahil hindi ka nalulungkot, kundi dahil alam kong kailangan mo ng lakas para sa lahat ng nasa paligid mo. At sa araw na iyon, nakita ko ang uri ng babae ka, ang babaeng hindi sumusuko, kahit na ang lahat ng pinaghirapan niya ay gumuho. Nanahimik ang silid. Ngunit nakita ko rin sa araw na iyon ang isang bagay pang isa, patuloy ni Consuelo. Nakita ko ang isang babaeng sobrang ingat na huwag masaktan, na nagsimula ng ikulong ang kanyang sarili sa loob ng mga numero at mga desisyon at mga titulo para hindi na kailangang maramdaman pa ang sakit. Tumingin si Consuelo kay Vivienne ng direkta. Hindi kita minumungkahi na iwan ang lalaking iyon dahil ayaw kita ng masaya, Vivienne. Minumungkahi ko ito dahil natatakot ako, natatakot na muli kang masaktan. At ang sakit na darating mula sa isang mundong hindi tugma sa iyo, ay mas malupit kaysa sa anumang maranasan mo sa boardroom. Nanahimik si Vivienne. At doon, sa gitna ng lahat ng kanyang inaasahang labanan, natuklasan ni Vivienne na ang babaeng kinakatakutan niya ay hindi kaaway. Isang ina lang na natatakot para sa kanya. Dahan-dahang tumindig si Vivienne. Lumakad siya sa dulo ng mesa kung nasaan si Consuelo, at sa harap ng buong board of directors, yumuko siya at niyakap ang matandang babae. Nagulat si Consuelo. Hindi siya agad kumilos.
Pagkatapos, dahan-dahang, ng puno ng kalungkutan at ng isang bagay na hindi na kailangang pangalanan, niyakap rin niya si Vivienne. Huwag kang masaktan ulit, anak, bulong niya. Subukan ko, Nay, sabi ni Vivienne. Pero kailangan ko munang subukan. Lumabas si Vivienne sa Santos Tower ng hapon ng araw na iyon. Ang araw ay nakaabot na sa kabilang panig ng langit. Ang gintong ilaw ay kumukuha ng anyo sa mga gusali ng Maynila, nagbibigay ng kulay sa lahat ng karaniwan at gawing kahanga-hanga. Tumawag siya kay Dominic. Dominic, libre ka ba ngayon? Para saan? Para lang makita kita. Isang sandali. Nandito ako sa shop. Pumunta siya sa Reyes Auto Shop. At nang makita niya si Dominic, nakasuot ng kanyang paboritong puting t-shirt, nagtatapos ng isang trabaho sa isang lumang sasakyan, ang kanyang buhok ay basa sa pawis, naramdaman ni Vivienne ang isang bagay na simpleng totoo. Naparito siya dahil ito ang lugar kung saan siya naging totoong tao. Kumusta ang pulong? Tanong ni Dominic nang makita siya. Mahirap, sabi ni Vivienne. Pero ayos na. Tumingin si Dominic sa kanya ng masusing sandali. Ayos ka na ba talaga? At si Vivienne, ang babaeng laging may sagot, ang babaeng laging handa, ang babaeng natutunan ng pangalagaan ang lahat ng tao sa kanyang paligid bago niya pangalagaan ang kanyang sarili, ngumiti. Hindi ang ngiti ng sihi. Hindi ang ngiti ng presidente. Ang ngiti ng isang babaeng nagsisimula ng huminga ulit. Sabi niya, sa tingin ko, na. At ang katapusang nakakagulat sa kwentong ito ay hindi ang pag-ibig. Hindi ang tagumpay. Hindi ang pagkabigo ng kaaway. Ang katapusang nakakagulat ay ito, ang pinakararo, pinakamahirap hanapin, pinakamadalas na nawawala sa mga taong mailahat na sa mundo. Si Vivienne Alcantara Santos, sa wakas, ay nakahanap ng kapayapaan. Hindi sa isang bagong kontrata. Hindi sa isang panalo sa boardroom. Hindi sa isang titulo o sa isang numero sa bangko. Kundi sa isang maliit na tindahan ng mekaniko sa Caloocan, sa tabi ng isang lalaking nag-alay ng kanyang mga kamay sa mga sirang bagay at ginawa itong buo muli at walang sinabi, nang walang inaasahang kapalit, ay ginawa ang parehong bagay sa isang babaeng hindi alam na kailangan niya itong ayusin. Ang mga sirang bagay ay maaaring mabago. Ang mga puso na matagal nang tinikman ang pagkawala, maaari ring matutong huminga muli. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi palaging dumadating na may musika, na may malaking salita, na may kadenang ginto. Minsan, ito ay isang mekanikong inaabot ang kanyang kamay. Minsan, ito ay ganoon lang kadali. Iyan ang katapusan ng kwentong ito. At kung naabot kayo ng kwentong ito, kung may isang bahagi ng kwentong ito ang humipo sa inyong puso, iyan ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa isang tagapagsalaysay. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento.